Kung ano yung sinabi ni Albert Einstein, sabihin nyo sa kanila, insanity is doing something over and over again, but is still expecting different results. Ilang beses ka nang bumoto, sila na lang pa po ulit-ulit, pabalik-balik, pagkatapos aasahan mo may magbabago sa buhay mo. Gusto mo magbago? Boto ka nagbago? Si Senator Rocky Tulfo. Ngayon, sabi ko sa kanya, sapagkat nagkaroon kami ng konting hindi pagkakaunawaan, inatake niya kasi kami. Sabi niya, meron akong 500 million na binibigay sa inyo, sabi niya sa DICT kasi guest speaker siya. Ang problema po, tinabla tayo ng Congress. So, sabi ko, sinungaling ka naman. Hindi man totoo yun. Ang totoo niyan, nag-propose ka na yung 1 billion ng DNR hatiin. Bigyan yung 500 sa DICT, 500 sa DNR. So nag-sorry siya. Sabi na sa akin, boss, pag-tandem na lang tayo. O total, ikaw naman ang lumapit sa akin, nag-sorry ka naman, wala na sa akin. Okay. So tandem, saan tayo ka magta-tandem? Ikaw, boss. Oh. Sige, dahil ikaw ang secretary, dahil ikaw ang chairman ng energy, doon tayo magtatandem. Sige. O ganitong gawin natin. Madadala ko sa iyo yung aking 10 power bills. Wala na kasi akong inisip kundi ibaba natin ang kuryente sa ating bansa. Ang kuryente niya, sagot niya, yes sir. O di pinadala ko naman po pagka nag-ipag-usap sa akin ng tao tiwala naman ako na, ito. Ako na po mismo personal ang nagdala ng kopya ng aking panukalang batas. Iisa po ang layunin, maibaba ang aris ng kuya. Sabi ko, Senator, aralin ito, marami ka naman tao. Sa tingin ko naman ka ako, hindi naman magtatagal magkaintindihan tayo. Kasi napaka-importante po ng inyong posisyon. Kayo po ang chairman ng energy. Ang ibig sabihin niya, pag kayo po ang chairman ng Committee on Energy, automatic po, kayo ang chairman ng yung pong tinatawag natin Congressional Energy. Basta yung sige po, wala pong nangyari. Hindi mo. Kung halimbawa po kaming lahat, ma'am, nangako ka, dadalhin mo kami lahat. Kapag isa po sa amin, kailangan kami lahat. Kailangan makuha namin yung Committee on Energy. Makapangyarihan po yun. Doon lamang siguro kami magtatagumpay na yung aking mga gustong ibaba yung kuryente. Matagal mo na pong sinabi kayo nito kay Secretary Lutilo. Sabi ko sa kanya, ano ba yung batas natin sa kuryente, Republic Act 9136? What is the first and underlying objective of this law? To ensure the reliability, to ensure the delivery of reliable, quality, and secure and affordable rates of electricity. Ano yung sabihin ng affordable? Mura. After 24 years, kailan mo ba nagawa yung EPIRA? 2001. After 24 years, kabaliktaran na nangyari. Our rates of electricity today is the highest in Asia. Ano ka mo nangyari? Di mo ba? Kaya pati kasi system loss tayo nagkakaya. Kaya nakakita. Pati po yung tinatawag natin ARCOA. Alam mo yung maning ARCOA? Retail Competition and Open Access. Pagka po yung community ninyo, ang total po ng inyong consumption ay 500 kilowatts. Pwede na kayong kumalas doon sa captive market ng Meralco o Meralco yung service provider nyo. Then you can already get from a retailer. Alam mo, Meralco is 11 pesos. Pupunta yung retailer, boss, magkano ka?
9 pesos. Pwede kayo kumuha ng 9 pesos. The ERC has not even laid down the rules. Paano tayo? And then merong aggregation. Napakarami kong sinabi doon sa secretary ngayon. I was the only one member of the Commission on Appointments who interpellated him for 2 days. This is on record. At sinabi ko sa kanya, di ba ito yung gagawin natin? Lahat po ng sinabi ko, from let's say 1 to 20, di ba dapat gawin natin ito? Mr. Secretary, yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir lahat. Kahit isa walang nangyari. Bakit hindi ka mapuprostrate dito? So gusto ko ma'am, kaming lahat, dalhin po ninyo, hindi lamang po dun sa dahil meron kayong ibibigay sa amin na headquarters. Yung headquarters po, hindi mangangampanya yun. Alam po ninyo yung problema namin, kasi po na walang pera, na amoy suka ngayon, ang atin nyo. Yung 60% ng ating voting population, yun po yung problema. ABC, baka manalo kaming lahat eh. Because these are the most enlightened part of our electorate. Pero yung D, which is 60%, Diyos ko. Okay. So sabihin po ninyo sa kanila, yung pong 60% na yun, sabihin po nyo sa kanila, ma'am, sir, alam po ba nyo kung ano yung sinabi ni Albert Einstein? Sabihin nyo sa kanila, insanity is doing something over and over again, but is still expecting different results. Ilang beses ka nang bumoto, sila na lang pa po ulit-ulit, pabalik-balik, pagkatapos aasahan mo may magbabago sa buhay mo. Gusto mo magbago? Boto ka magbago? Pwede ko bang madagdagan yung sinabi ni Congressman Marcoleta tungkol sa energy? Ako po kasi nung staff pa po ako sa Kongreso ng Pilipinas. Magmula 1987 hanggang practically sa pagtatapos ng termo ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo noong 2019. Naging consultant po ako diyan sa House. At saka isa po sa hinawakan ko ay yung Committee on Energy diyan sa House of Representatives. Ang chairman pa ito yung nagkakamali si Congressman Arnolfo Petevilla ng Camarines School. Alam ko, nakita ko na kung bakit gaano kahirap yung pagkuha ng lahat ng mga approval ng permit sa Department of Energy at saka sa ERC. Kasi po, yung energy business hawak po ng mga oligarchs yan. Noon pa po yan, panahon pa po ng before martial law, oligarchs na po yung may-ari po dyan. At tuloy-tuloy na silang may-ari, kinukontrol po nila yung supply. Eh, alam naman natin, no, of supply and demand lamang po yan eh. Kung marami ang supply ng kuryente, bababa ang presyo ng kuryente. No? Pero ang nangyayari, ang hirap makakuha ng approval para makakuha ng service contract diyan sa ERC, etc. Ang dami talagang mapusisi. Hindi ako nagkakamali. Siguro mahigit 200 na dokumento yung dadaanan mo diyan bago ka makapagtayo ng isang power plant. Lalo na ngayon, marami na mga green energy projects, solar, etc. etc. At noon pa, pinaglalaban ko na bakit hindi natin i-revive yung nuclear power plant program? Sinasabi mo ba tayo nuclear power plant? Na-abolish kasi yung nuclear regulatory framework pagmula nung ipinasa itong 1987 Constitution na ito. Kaya kailangan po tayo magkaroon ng batas, panibagong batas, to establish the nuclear regulatory framework at mag-create natin yung Philippine Nuclear Commission. Kasi hindi lamang po nuclear ay source ng energy. Pwede gamitin niya sa military, sa gamot, marami yan, medical. So, kailangan tayo magkaroon ng nuclear regulatory framework at Kongreso lamang po ang makakapagpasa niya. Ilang beses ko na pong dinaft yung panukalang batas na yan. Nung nakaupo pa si President Arroyo bilang Congresswoman magmula ng 2010, kahit na nakatulong siya, akong abogado niya, akong spokesman niya, at acting chief of staff, sinama po namin yan. So, ulit-ulit namin sinasampayan sa Kongreso, hindi po pumapasa. Hindi po pumapasa. Hanggang committee level lang. Yung bill na yan, nakailang beses na yan, paulit-ulit po. Bakit? Tinututulan po yan ng mga oligarchs. Ayaw nila na magkaroon ng saganang supply ng
kuryente. Kaya kung kami mauupo, ilalagay niyo kami ron, sisiguraduhin namin hindi po kami mahahawakan sa leeg ng mga oligarchs. Marami nang nagpanukala ng batas. Frustrated na si Atty. Raul Ambino, si Congressman Rodante Marcoleta. Bayang Pilipinas, simple po yung sitwasyon sa elektrisidad. Production, transmission, distribution. Production, transmission, distribution. Pag hawak ito ng gobyerno, ang gobyerno makikinig sa atin. Pag sinabi natin, bakit ang mahal ng kuryente? Pero pag hawak ito ng pribadong sektor, maximum profit. Maximum profit. Sinasabi niyang oligarch. Simple. Bakit hindi nationalize? Kasi kung gobyerno umawak, matatakot sila pag nagreklamo tayo. Sa ngayon, ang gagawin nila, anong sasabihin? Wala kaming magagawa. Nasa pribadong sektor. Ano ba yung intensyon ng pribadong sektor? Maximum profit. Democratic, legal, pero yung kawawa, consumer. Iba simple. Kasi irarason lang nila eh. Wala kaming magawa. Pero makikinig kami. That's why, yan yung totoong committee hearings. Makikinig yung Senado at yung sa intensyon nating pababain, very basic, we know the solution. We could give it to the private sector, pero may cap sa profit. Sasabihin namin, hanggang 50% lang yung profit nyo, hindi yung 300%. Tama, mali? We could allow the private sector to continue with production, transmission, distribution, pero may usapan sa inyong prangkisa, may cap yung profit nyo. Di ba na ba kasimple? Common sense. Sabi nga ni President Trump, America first. Kailangan natin ng Pangulo at Kongreso na Filipino first. Hindi yung pocket first. Pocket first. So itong problema natin, hindi lang ito masusolve ng Senado o ng House. We need the next president, may nasyonalismo,